Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao sa anumang sulok ng mundo? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag naman sana ninyong kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat upload po natin ng mga video at manonotify kayo kapag mag-live stream. Okay? So ngayong hapon, pag-usapan natin ang tungkol po sa bagong political campaign ni Aimee. Akala ka siguro ni Aimee, i-release niya yung kanyang bagong political campaign, maniwala pa sa kanya yung tao. And sa punto na ito, nag-declared na talaga, in my own opinion, Aimee declared war against Romualdez and Araneta. Alam naman natin na ang Speaker of the House ay Romualdez. At ang apelyido ng nanay niya, Romualdez. Alam naman natin ang asawa ng ating mahal na Pangulong si First Lady Liza Araneta Marcos ay isang Araneta. At ngayon, pinapaalam na ni Aimee na kumukulo ang dugo niya nito kay Romualdez at kay Araneta na apelyido. Pero sa punto na ito, hindi mo mapapaikot-ikot ang taong bayan, Aimee. Kung sa tingin mo, siguro maraming share, pero pinagtatawanan ka na lang. Kasi kinakalaban mo na yung kapatid mo, nagpapakatanga ka pa dahil lamang po sa politika. Si PBBM hindi tumatakbo. Ngayon kung sinasabi mo na ang gobyerno ay Marcos Romualdez, ikaw na ang pinakatanga. Okay? Kasi ikaw lang nakaisip niyan. At saka kasama ng mga Duterte na walang ibang ginawa kundi guluhin ang bansa. Guluhin ang bayan. Yung mga Duterte na ipinagsiksikan ang mga Duterte sa posisyon na hindi naman para sa kanila. So that's your political campaign? Okay, walang epekto. Pinagtatawanan, marami ako nababasa. Dahil kung may problema ka sa Araneta at sa Romualdez, why you didn't file a case? Kaya lang, Aimee, kung ano man ang gawin ng mag-asawa, as long as na hindi po nakakasira ng bansa, suportahan po ng mga taong bayan yan. Malayong malayo ang kalidad mo kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sa asawa ng ating mahal na presidente. O ngayon, ang May 12, isa lang sa kalendaryo. So ikaw, hindi ka nag-iisip na masira yung relasyon mo sa bayaw mo. At syempre, pinsang buo mo, si Speaker Martin Romualdez. Wala akong pakialam kung ano man ang gawin ninyo ni Speaker. Wala akong pakialam kung anong gawin ninyo ni First Lady. Pero hindi kami pwedeng hindi magsalita kapag ginaganyan mo na. Okay, ang iyong kapatid, ang iyong kadugo. Sabi ko nga, kung kumukulo ang dugo mo sa asawa ng kapatid mo, problema mo na yon. Pero hindi namin ipagpalit si First Lady Liza sa iyo. Pero hindi kami makikialam kung anumang gira ninyo dyan. Pero dapat mong tandaan na ang sambayan ng Pilipino, Aimee, nasa likod at nakasuporta sa first couple. Hindi namin kailangang suportahan ka sa punto na ito dahil nakihalubilo ka at nakilaalyansa ka sa mga walang kwenta. Mga nanggugulo at nagpapahamak at nagiging dahilan kung bakit hindi makausad lalo ang ating bansa. Dahil ang pamilya na kinapitan mo sa politika, sinisira ang bansa. Pilit na ginagawa ng paraan para ang mga investors mawala ang tiwala sa ating Pangulo. Paano? Every time na nanggugulo yung mga Duterte, yung kampo ng mga Duterte at yung ikaw, lalong lumalakas ang tiwala ng negosyante sa ating gobyerno. Dahil hindi naman nila nakikita na pinipersonal kayo ng gobyerno The more na kinikriticize na yung gobyerno, the more na pinapabagsak ang gobyerno,
the more na tinuturuan ng mga tao magalit sa Pangulo, lalo pang tumitibay ang tiwala ng mga negosyante sa pamahalaan at lalong-lalo na sa kapatid mo. Ngayon, kung ano man ang problema mo sa bayaw mo at problema mo sa first cousin mo, problema mo na yon. Hindi namin nakikita na ang solusyon nasa sayo. Walang ay mi solusyon, kundi ay mi konsumisyon. Ay mi sayad, ay mi saltek, ay mi tanga. Baka ganon ang nangyari. Kasi kung hindi ka tanga, hindi ka magagawa-gawa ng mga ganyan. Oh, every time na lang sasabihin mo, hindi ganyan ang ligasiyan ng tatay ko. Hindi ka ba nahiya sa tatay mo? Ang tatay mo sigurado proud na proud sa kapatid mo. Ang tanong, galit ka sa asawa niya, galit ka sa pinsan mo, idadamay mo ang presidente. Wow naman, Aimee. Anong klaseng senador ka ng Pilipinas? Tapos ngayon, nakihalubilo ka pa dyan sa pwersa ng kasamaan at kadiliman. Iniinsulto ka na nga, inuutusan ka na, palitan ng apelyedo mo. Marcos ka, tapos ikaw ang babalahura sa apelyedo mo. Kung kami nga na hindi Marcos, halos magpapakamatay kami para lang na ipagtanggol ang pamilya mo. Samantalang hindi naman kami humihingi sa inyo ng kahit na 5 duling. 'Di ba? Nakikita namin, alam mo, kung saan namin nakikita yung tatay mo? Sa paghihirap ng kapatid mo. Dahil yan ang ginagawa ng tatay mo. Ngayon, natutunan niya ng kapatid mo. Magpakahirap sa serbisyo publiko na hindi inaalintana ang paninira ng kapwa niya Pilipino dahil ang kapatid mo wala namang itinuturing na kalaban yan. Ikaw lang naman ang palaaway. Ikaw lang naman ang nagbibigay ng problema sa sarili mo. Ikaw lang naman ang nakikipag-alyansa sa mga demonyo ng lipunan. Can you imagine that? Pinapatalsik na yung kapatid mo, wala ka pa rin komento? O anong reklamo mo doon sa impeachment complaint na inihain sa kapatid mo na hindi po tinanggap? O, wala ka bang doon? Wala kang komento? O baka isa ka sa sumusuporta para mapa-impeach yung kapatid mo dahil galit ka sa asawa niya? Dahil galit ka sa first cousin mo? Kagagahan yan. Hindi nga namin nakikita kung ano po yung iyong reaksyon tungkol po sa impeachment complaint na gin-filed ng alay ng mga Duterte. Can you imagine that? Duterte youth, personality yan. Personality yan. Ano po ang inyong komento about dyan? Mas inuna mo pa ang pangangampanya mong kasiraan ng pamilya mo. Ngayon, tinangkilik ba ng tao? Sarili niyang page mo sa Facebook, butata ka eh. Nagkakandara pa nga siguro yung mga staff mo sa kaka-delete ng mga negative comments dyan dahil hindi po umobra ang iyong pamumulitika. Can you imagine that, mga kamunting tinig? Wala talaga. Imagine na kaya mong gawin, na kaya mong gawin yung mga ganyang bagay, samantalang Santissima Trinidad Aimee, problema mo sa first cousin mo, problema mo sa first lady, idadamay mo yung gobyerno? Parang bata ka na inagawan ng parang bata ka na inagawan ng candy. Di ba? Paano sunod-sunuran ka dyan sa sunod-sunuran ka dyan sa isang direktor. Kaya puro artista-artista. Hindi nyo madadaan ang hindi nyo madadaan-daan ang what we call this, ang taong bayan sa mga paek-ek ninyo, party-arte ninyo. Sabi niyo ni Aimee Marcos, hindi natin mapipili ang ating kamag-anak, pero kaya nating pumili ng senador. Bullshits! Basurahan ang dating mo. Basura ka rin ng ripunan. Hindi namin nakikita sa iyo ang totoong serbisyo publiko. Diba? Kasi andyan ka na eh. Tingnan mo itsura mo, parang may sayad ka na. Pinipilit mo. You release that political advertisement. So, ano nangyari? Lalo kang lulubog dyan, Aimee. Maniwala ka. Lalo kang lulubog. Hindi namin nakikita sa iyo yung katapatan sa apelyedo. Utot mo. Kaya nga dapat, ang gagawin mo yung tapat sa apelyedo, tapat sa Pilipino. Kailan ka naging tapat sa Pilipino kung sa former president ka na Birdugo, kumakampi? Paano mo masasabing tapat ka sa mga Pilipino? Dahil ginagamit ninyo ang posisyon ninyo para manguto sa mga Pilipino. Ganon. Pakinggan ninyo mga kamunting tinig kung ano ang sinasabi ni Aimee
dito po sa kanyang political advertisement na puro kaik-ik. Ito naman ay ano eh. Puro ano naman to eh. Oh, ito ha. Pakinggan nyo kung gaano sinisira ni Amy Marcos ang gobyerno. Napakawalang kwenta. Nakakahiya. Nakakahiya. Oh, napakawalang pakinggan nyo. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Kita mo? Kung di ba na matanga, matagal na yan, Amy, na mga salita. Yan ay mga salita ng mga vlogger na yung gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Salita yan ng mga vlogger ng mga Duterte. Sus, Ginoo ko. May bago pa ba dyan? Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Oh, kita mo? Pinapakita ni Amy dito na kontrolado ng Araneta at ng Romualdez ang presidente. Wala ka bilib sa kapatid mo? Alangan naman awayin ni PBBM yung Araneta at Romualdez. Unang-una, si First Lady Lisa, asawa niya. Romualdez, Speaker of the House, kapatid niya. First cousin niyo. Anong gusto mo? Matulad si PBBM sa'yo na marami kang kaaway? Diyos ko, gag. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Oh, dapat sundin mo yon kay puro kayo mga anga. Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Oh, diba hindi mo kayang bakit hindi mo kailangan magpalit ng apelyido? Inuutusan ka na ng best friend mo. Kapal na mukha mong magsabing Marcos ka, parang Duterte ugali mo eh. Marcos ako. Wow. I'm me. Ah. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At saka wala pong nangangarap na maging ikaw ang mga tao. Dahil, isa pong sumpa na maging isang Amy Marcos. Naturalmente, ikaw ay ikaw. Wala nang iba yan. At yung iba, hindi talaga nangangarap na magiging Amy. Alam mo kung bakit? Amy katok sila pagdating ng panahon. Amy sayad sila. Amy tanga sila. O Amy kapal ng muka. Yan ang mangyayari. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. O sino yung gustong hukayin yung tatay mo, gaga? Sino yung gustong i-impeach ang kapatid mo? Sino yung nanunumbat sa inyo? Ha? Sino ang nanggugulo ng Pilipinas? Gusto nyo makipag-alyansa kapatid mo sa mga Duterte na simulat sa pulpa? Hindi pa nagsimula yung halalan, sinira na ng gago nga digong ang kapatid mo? Wala kang ginawa kundi hinayaan mo ang matandang abnormal na wasakin ang pangalan ng kapatid mo? Kundi ka pa na matanga sang katutak na gaga? Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Pagkatapos sasabihin mo, kailangan dapat natin magkaisa? Bakit tinuturuan mo yung kapatid mong hindi makipag-alyansa? Pass is pass, I me. Tama? Wala na yun. Oo, nagkaroon po ng gulo, Araneta. Paano asawa ng kapatid mo? Kinakalaban mo. Saan ka humuhugot ng lakas? At anong reason? Kung may problema ka sa pamilya mo, abnormal ka, isolve mo. Hindi na magkwento ka sa sambayan ng Pilipino para butuhin ka lang, alinganga. Di ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. Bakit ninyo ginagawa ng paraan? Kayo gumagawa ng batas na mag-import. Bakit hindi ninyo anuhin na hindi mag-import? Kayo ang nasa Congress. Ang Pangulo, magpirma lang na ng mga batas. Bakit hindi nyo tanggalin yung mga batas na kailangan mag-import tayo? Sige nga, ay kayo ang gumagawa ng batas. Bakit isisi ninyo sa presidente? Nag-i-implement lang naman ang executive department. Kayo ang nag-legislate ng batas. When it comes to importation, pwede nyong baguhin yan. Naintindihan ninyo? Ay, katanga-tanga talaga tong babae na ito. Kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. O kasi tanga ka. Ang gobyerno ngayon gusto nyong palitan ng Duterte kasi mga bullshits kayo. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. So anong problema mo sa Araneta at Romualdez? Kalabanin mo ang First Lady. Gumawa ka ng paraan kung paano mo ipabagsak ang First Lady.
gumawa ka din ng paraan para mo hukayin ang lahat ng baho ng pinsan mo. Hindi na idamay mo ang sambayan ng Pilipino sa kagagahan mo. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip. Oh, kita mo? Wala kang isip. Sabi nga ng iba, baliw ka na eh. Hindi ko na pwede pang patagalin to. Hindi ko na pwedeng kailangan i-play lahat. So, ganun. Kung may problema kay First Lady din, kalabanin mo ang First Lady. Aba, malay namin kung anong problema niyong dalawa. Pero hindi namin kailangang ipagpalit ang First Lady kasi katuwang po ng Pangulo namin yan. Ngayon, kung hindi mo na-respeto ang First Lady, edi ikaw bahala. Kung mayroon kang lihim na galit kay First Lady Lisa, ikaw po ang bahala dyan. Desisyon mo yan. Kung ikaw may lihim ka na galit sa kapatid mo, bahala ka, mag-rumble kayo. Pero wag mong idamay ang sambayan ng Pilipino. Dahil lang sa gusto mong mapili bilang senador, ngek-ngek mo. Kaya yan ang dahilan kung bakit ngayon bagsak ka. Tapos isisi mo sa bababa ang rating ng Pangulo. Ikaw umihila sa kapatid mo, gaga. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And thank you very much sa inyong support. So ganon mga kamunting tinig. Sabi ni Amy, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos, kundi Araneta and Romualdez. Yan ay katangahan. Naniwala naman kayo, mga DDS, maniwala kayo kay Amy? Huwag nyo nang butuhin yan. Sinusuka na namin ng mga loyalista yan. Wala nang suporta yan sa amin. Tapos bubutuhin nyo pa? Yaks! Kung nakaya niyang traidorin ang mga loyalista, kayo mga Duterte Rehad supporters, darating ang panahon, hindi na kayo makikilala pa ni Amy na maldita. Maldita na palaaway pa, nagiging bastos na rin sa pamilya niya.